JA1 Dagupan will grow bigger and stronger. Amen? And this month, we are talking about breaking the barriers. How many of you here want to break every barriers sa kanyang buhay? Maraming mga barriers sa buhay natin. Barriers ng tagumpay, barriers ng mga blessings, barriers ng abundance sa buhay natin, barriers sa ating sa negosyo, o sa pag-aaral, o yung iba ay sa family. Kapag sinabi po natin, mga kapatid, na breakthrough, sabihin natin, breakthrough. Breakthrough! Imagine nyo, ikaw yung isang taong nakalagay sa kahon na hindi ka makagalaw masyado, limited ang iyong paggalaw, or limited din ang iyong mga natatanggap na blessing, or limited lang yung mga place na napupuntahan mo, o kung pwedeng ang nangyayari sa iyo ay routine. Sabihin natin routine. Ano ba yung routine? Yung paulit-ulit lamang na nangyayari. Pwedeng yun ay taon na gano'n na lang lagi ang sitwasyon ng iyong buhay. Gigising sa umaga, kakain, manonood ng kaunti ng drama, tapos mamaya, magluluto na ulit, tanghali na. Diba? Ganun lang, paulit-ulit lang muna, ganun. Walang bagong nangyayari, walang kakaibang nangyayari sa kanyang buhay. Sino po dito yung gusto niyang makawala doon sa paulit-ulit na sitwasyon na nagaganap sa buhay niya? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to believe for your breakthrough. Ibig sabihin, makawala ka doon sa sitwasyon na paulit-ulit at may nangyaring bago naman, nakakaiba sa iyong buhay. Idinideklara ko, bago matapos ang 2024, mayroong breakthrough sa finances, sa family, sa work ninyo, sa inyong pag-aaral. Mayroong breakthrough na mangyayari sa inyong negosyo. I declare it by faith and it shall come to pass. Amen? You will receive what you believe. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you will receive what you believe. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang darating sa iyo. Yun ang nangyayari sa iyong buhay. Kung pinaniniwalaan mo, ay hindi ako makakabasa kasi mahirap ang exam, tapos yung mga kaibigan ko, bagsak sila lahat. Tsaka yung pinsang ko, naku, hindi sila magagaling. Hindi rin ako makakapasa. Kung yan ang paniwala mo, iyan ang mangyayari sa iyo. Pero paniwala mo, Lord, sa pamilya namin, walang mayaman, walang maunlad, walang may susakyan. Sa pamilya namin, walang doktor o walang nakapagpaaral ng doktor. Sa akin, magsisimula. Sino gustong ganyan ang mangyari sa kanyang buhay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, may Diyos tayo. May Diyos tayong tutulong. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ang Diyos natin ay mayaman. Ang kailangan mo lamang para dumali sa iyong pagpapala ng Diyos sa buhay mo, kumonek ka sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, kumonek ka. Baka naman kaya walang nadaloy na blessing sa iyo, o walang nadaloy na pabor, o walang nadaloy na protection, nakakonek ka. Minsan, naka-disconnect ka. Minsan, connect, disconnect. Di ba ka? Nasubukan ninyo na ba mag-charge kayo ng cellphone na mamaya, disconnect, disconnect, connect, disconnect. Di ba pag yung gayon? Sabihin mo sa iyo katabi, palitan mo na. Huwag lamang yung kable, palitan mo na lahat. So ano pong ibig kong sabihin, kinakailangan i-upgrade natin ang ating pananampalataya. Kasi kung ang cellphone nga ina-upgrade, di ba? Kung ang iPad ina-upgrade, dapat yung ating pananaw, pagtingin sa Diyos, i-upgrade na din natin. Amen? Kayang pabilisin ng Diyos ang dating ng blessing. Sino naniniwala doon? Kung sa technology, pwede nang paratingin. Dati noon pagka ikaw meron kang blessing na iintayin, galing pa sa abroad, door to door, 6 na buwan na, hindi pa nadating. Di mo ba? Pero ngayon, ano bang Gcash mo? Isang send lamang, dating na agad, instant. Anong ibig kong sabihin? Kung sa technology, kayang pabilisin ang pagdating ng iyong hinihintay, gayon din, mga kapatid, mula sa langit, kayang pabilisin ni Lord yung matagal nang hindi pa dumarating, matagal nang hinihintay mo. Sabihin mo sa'yo,
kaya, hayaan natin siya ang tumarabaho. Nasubukan na rin yung kumuha kayo, mag-hire kayo ng karpentero, ng mga tagagawa, tapos kayo pa rin yung siyang gagawa. Ibig sabihin, kung ikaw ay kumuha na ng gagawa, doon sa bahay mo, ay hayaan mo na siyang gumawa. Sabihin mo lamang kung anong gagawin. Anong ibig kong sabihin? Ha? Sabihin mo lang kay Lord at hayaan mo siya na ang kumilos. Now, mga kapatid, tayo po ay nag-i-expect na may mas magandang bagay na mangyayari sa ating buhay. Pero, dapat din natin maintindihan, ano ba yung mga hindrances? Bakit yung blessing ay hindi dumating sa atin? Pag sinabi mo natin blessing, hindi lang mo ito tumutukoy sa material things. Pera, o kaya magandang gamit o cellphone, hindi lang tumutukoy sa material things. Pag sinabi natin blessing, sabi ng Proverbs chapter 10 verse 22, pwede bang isigaw natin lahat, the blessings of the Lord make a person rich and he add no sorrow with it. Okay. Ito ang nakalagay sa Proverbs chapter 10 verse 22. The blessings of the Lord makes a person rich and he add no sorrow with it. Sa ibang translation ng struggle, the blessing of the Lord makes a person rich. Who is that person? Who is that person? Pwede bang yung person ay palitan mo ng pangalan mo? 1, 2, 3, go. The blessing of the Lord makes Lord has rich and he add no sorrow with it. Bakit lagi dapat natin ikinoconfess yan araw-araw sa ating buhay? Because there is power in confession. Minsan, sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, sabi niya kay Moses, doon sa Numbers chapter 14 verse 28, tell to my people that I will do to you the very words I heard you say. Sabihin mo sa kanila, gagawin ko ang mga salita na naririnig kong lagi nilang sinasabi. Kaya po yung, kaya bang buhay ganito ako, mamahalas ako. Kaya yun, kung yan ang naririnig sa iyo ng Diyos, yan ang gagawin sa iyo. Kung ang naririnig sa iyo lagi ng Panginoon, ako'y pagpapalain ng Diyos, ako'y magtatagumpay, ako'y nasa ilalim ng kanyang pag-iingat, ako'y nasa kanyang kalinga. Yun nga ang gagawin ng Panginoon. I will do to you the very words I heard you say. Kung merong mga barriers sa ating buhay, ay dapat ngayon ay makita natin yun. Hanggat hindi mo nakikita ang mga barriers, hindi mo aalisin yun. Akala mo, ayun ay normal lang, na yan ay nariyan. Hayaan mo lang yan dyan. Pero hindi mo alam na yun pala ay posible na maging sagabal para yung blessing ay hindi dumating sa iyo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, now is the time. Now is the time. Clean up. The roadway. Sabi po sa aklat ng Lucas, chapter 3, verse 2 hanggang 4, hanggang 6. Basahin po natin yung sinabi ng scripture. Nang panahon yun, nasa ilang si Juan, na anak ng Sakaraya. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at ng Aral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayo'y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Sabihin natin, ihanda. Yan. Sabi doon, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ngayong taong ito, mayroon kang makikita sa buhay ko. Nakakaiba, na gagawin ng Diyos.
sinabing blessing, the blessing of the Lord make us rich and He add no sorrow with it. Ibig sabihin, yung maraming pera na wala kang kapayapaan, hindi yun ang blessing ni Lord. Maraming sasakyan na puro katapot, puro kapangamba, pag-alala. Ay ano pa yung marami kang, mayroon kang malaking bahay, hindi ka mapagkakatulog. Blessing ba yun? E di masarap pa yung nakatira ka sa kubo na masarap ang tulog. Kaya nga ako, pastor, hindi na nangangarap ng mga ganyan. Okay lang na ako'y maging kubo ang bahay. Hindi naman po ibig sabihin ay hanggang doon ka na lang. Ano pong ibig kong sabihin? May mga inihanda ang Diyos ng mga dakilang bagay para sa kanyang mga anak. Ikaw yung po ba'y anak ng Diyos? Lahat ng tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila po'y anak ng Diyos. Kung ikaw ay magulang o ina o ama, meron kang anak, pangarap mo ba o plano mo ba na ang iyong anak ay maghirap? Di po ba, kung ikaw ang magulang, nangangarap ka na ang iyong anak ay magkaroon ng maayos at magandang buhay at nangangarap ka rin na sana ikay may ipamana kahit na papaano, meron ka namang mapamana sa kanya ng magandang buhay at maginhawang buhay, ginagawa mo ang iyong best na makakaya para ang iyong anak ay mabigyan mo ng magandang buhay sa sarili mong pagsisikap, tao ka pa lang. Iniisip mo yun para sa iyong anak. Sa palagay ninyo, ang Diyos kaya, hindi kaya nag-iisip ng gayon para sa iyo? Kung yun yung tao na mayroong limitasyon, ay nag-iisip ng magandang bagay para sa kanyang anak, ako'y naniniwala, mas lalo ng ating Diyos sa langit, may-ari ng lahat ng bagay, mayaman, meron din siyang inihandang dakilang bagay na maganda para sa iyo. The Bible says, "For I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, to give you a future and a hope." Yung pala, pastor, maganda ba ang plano ng Diyos? Pero ba't ganito ang buhay ko? Sira, hindi maayos. Akala mo ba mahal ako ni Lord? Akala mo ba ako'y pinaghanda ang magandang plano si Lord? Pero bakit kakaiba? Sa nangyayari sa buhay ko, parang contrast. Sa Jeremiah 29 verse 11, na "For I know the plans I have for you, plan to prosper you," parang kabaligtaran. At nagsasuffer ako ng ganito. You know why? Sapagkat hindi lamang naman ang Diyos ang may plano sa buhay natin. Ikaw, may plano ka sa buhay mo, tama? At hindi lang yun. Even the devil has plan for you. Ano ba ang plano ng diablo? Ha? Sabi ni John chapter 10 verse 10, the devil came to what? To steal, to kill, and to destroy our lives. So walang planong maganda si Satanas para sa sayo at para sa akin. Ang kanyang layunin, ang kanyang plano ay sirain kanya, wasakin kanya, para sa gayon magalit ka sa Diyos, lumayo ka sa Diyos. Yun ang plano niya. Ngayon, para tayo ay makaiwas dyan sa mga plano ng kaaway at yung plano ng kaaway ay hindi mangyari sa atin, kinakailangan i-connect natin ang buhay natin sa Diyos para yung plano ng Diyos, yun ang siyang mangyari sa buhay natin. Hindi mangyayari ang plano ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka kukonek sa Kanya. Sabi ho nung isang dentist na nag-aayos ng ngipin doon sa kanyang kliyente. Sabi niya, alam mo, lalaki yun eh. Boy, hindi ako naniniwalang may Diyos. Yung bata pa lang yun, ay Christian, naniniwala sa Diyos. Bakit naman po? Kung mayroong Diyos, kita mo bakit may mga masasama dyan sa mundo? Maraming ang mahihirap, maraming hindi maayos ang buhay, magulo ang buhay. Kung mayroong Diyos, dapat maayos ang buhay ng mga taong yan. Kaya daw naniniwala mayroong Diyos. Sabi niya, ako rin po, parang din ako naniniwala mayroong dentist. Bakit naman? Kita niyo po, kita niyo isang yun, nakangiti ang ngipin niya, parang may hysteresis. Hindi maayos ang ngipin, balibalintong ang ngipin. Ang daming mga bungan. Ang sabi ng dentist, alam mo boy, hindi ko sila maaayos ang kanilang mga ngipin kung hindi sila lalapit sa akin. Maayos ko lang sila at mabibigyan ng magandang
kung sila'y lalapit sa akin. Ay, ganyan din po. Aayos lamang ang buhay ninyo at gaganda kung lalapit kayo sa Panginoon. Kung hindi, ay hindi talaga aayos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to draw near to the Lord. Ano po ba yung mga barriers? Number one barriers ng blessing, kung bakit ang blessing ay hindi dumadaloy sa atin ng ayos, because of the works of the devil. Gawa ng demonyo. Ano bang gawa niya? To steal, to kill, and to destroy. Naalala niyo yung story ni Job? Gusto niya ay sirain ang buhay ni Job, ang kanyang pamilya ay wasakin. Ayan. Yan po ang kanya pong ginagawa. Yan ang trabaho niya. Sirain ang iyong buhay at ilayo ka sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay pumapayag, ay di siya ay laging magtatagumpay sa iyong buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag. Nasisirain lamang ng diablo ang buhay mo. Now is the time to take your stand at labanan mo siya. Diba? The devil is like a roaring lion. Humahanap daw po siya ng masisila. Diba sabi ni Peter, ang demonyo ay katulad ng isang mabangis na leon na aali-aligid siya at hahanap ng masisila. Alam ninyo po, ang sa isang malaking grupo ng kawan ng baka o kawan ng mga tupa, ay siya ay nakabantay ang leon. Pag napanood niyo sa Discovery Channel, at hindi siya basta susunggab. Ang gagawin niya, naghahanap siya kung sino ba yung ina-isolate ang sarili, humihiwalay sa karamihan, diba? At laging aantok-antok, nagsiselfon habang nagpipreach si pastor, ay, at yung wala sa concentration, at yun ang kanyang sasamantalahin, nasisilain. Kaya sabi ni Peter, you must resist the devil and the devil will flee from you. Anong ibig sabihin? Kinakailangan, you must use your authority. Alam mo dapat kung anong authority na ipinagkaloob ng Diyos sa mga lumalapit at nananampalataya sa Kanya. Dapat gamitin mo yun. Hindi po yun nangyayari automatically. You must resist the devil and the devil will flee from you. Baka hindi ka na nagpe-pray. Mas madalas pa yung pag-Facebook at TikTok. Di ba? Kaysa ikaw ay mag-pray. The more you pray, the more na yung protection ng Diyos sa iyong buhay ay kumakapal. Pero kapag hindi ka nananalangin, ang nipis ng protection sa iyo ng Diyos. Sino yung gustong kumapal? Hindi ang mukha, ang protection ng Diyos sa buhay niya. Ang kailangan mong gawin, you must pray to the Lord for protection araw-araw. Dahil araw-araw gusto ka ng kaaway na sirain mo sa akin ang buhay. Paano ka mag-pray? Hindi ganoon. You can command the angel, the warring angel. Kung ikaw ay anak ng Diyos, mayroong mga warring angel na nakatalaga si Lord para sa iyo. Kinakailangan utusan mo sila, pakilusin mo sila, baka malalaki na ang kanilang mga tiyan. Kaya kami ho, pag nagpe-pray, tuwing umaga, Lord, thank you Lord for this morning. Di ba tapos na mag-pray, mag-repent, hinihiling namin ang mga warring angel na kumilos kung may mga gawa ng kaaway sa aming paligid. We are commanding the warring angel to arrest them, talian sila, bulagin sila, di ba? Pipihin sila. Alam niyo po ba, araw-araw pala, na-discover ho namin sa deliverance, na ang mga witches, mga satanists, nag-a-utter sila ng curse. Nagpapakawala sila ng mga sumpa, maghihirap kayo, mapapahama kayo, ma-aksidente kayo. Ganun po, araw-araw, ang kanila pong mga pinakakawalang salita. Imagine, try to imagine, no? Kung halimbawa, meron kang phone, no? Naka-off. Pag in-open mo, tapos kumonect sa wifi, biglang papasok lahat ng mga message. Sunod-sunod, di ba? Ano ba ibig ko sabihin? Nandun lang ako sa air, yung curses. At paglabas mo ng iyong bahay na wala kang covering, pwedeng pumasok sa iyo yung mga sumpang yun. Mamaya biglang masakit na lang ang ulo mo, ano ba nangyari sa okay naman ako kanina. Hindi mo alam, parang merong message na pumasok sa iyo na sunod-sunod. Curse yun ng kaaway. Paano mo lalabanan yun? Hindi mo na makita. Magpe-pray ka, gagamitin mo ang protection and authority ng Diyos sa iyong buhay. Lord, sa umagang ito, I am commanding the warring angel to protect me, to guide me.
Yan ang inyong bodyguard. Yan ang ating kasama kasama tayo pumunta, hawakan ang inyong mga sasakyan. Di ba? Ganun po yun. Sabihin mo sa iyong katabi, meron kang guardian angel. Ngayon, siyempre, kikilos lamang ang inyong mga angel kung yung mga angel na yun ay uutusan ninyo. Pero kung hindi nyo uutusan, nakatigil lang yun dyan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, utusan mo palagi ang angel mo. Kung may mga magnanakaw o snatcher, angel of the Lord, kung meron mga nakaabang dyan ng mga snatcher, gapusin ang kamay. Oh. Pero kung hindi naman utusan, angel of the Lord, marami akong labahin, maglaba ka, may washing machine kami, ay hindi nakasali yun, tinatamad ka na. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Merong hadlang na ginagawa, may barrier, ang barrier, yung mga gawa ng kaaway. Kaya minsan yung blessing na darating sa iyo, ba't hindi dumating? Yung pala, hinarang ng kaaway. Pera na, naging bato pa. Paparating na sana, ba't anong nangyari? Bulari, yaso. Kaya kapag may paparating na mga blessing, Lord, bulangin mo yung mga demonyong yan. In Jesus' name, gapusin ang mga kamay. Napansin nyo, pag may blessing na dumarating, biglang may magkakasakit sa inyo. Diba? Biglang masisira ang motor. Yung blessing na dapat i-enjoy mo, napagawa tuloy doon sa yung tangke na nasira. Anong ibig sabihin no? Ninakawang ka ng kaaway. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag. Nananakawin ng kaaway ang blessing ng Diyos para sa iyo. Now is the time to arise. Command your angel. Pabatukan mo sa angel mo yung mga demonyong yan. Yes. Ganun ang aming ginagawa. Ano pong ibig kong sabihin? Yung gawa ng kaaway sa ating buhay, yan po yung number one barrier. Pangalawa na barrier ng blessing sa ating buhay, yun po pagtalikod sa Diyos. Yung paglayo sa Panginoon, turning away from God. Halimbawa, ito ang aking tatay na may malakas ang ulan, meron po siyang payong. Siyempre, habang ako'y nasa kanya, yung umbrella, nakalukob sa akin, hindi ako mababasa. Pero kung ako'y aalis, ako ay mababasa ng ulan. Do you get the point? Pag lumalayo ka sa Panginoon, lumalayo, you are vulnerable to any attack of the enemy. Nawawala ka sa umbrella of protection. Kaya yung sakit ang daling dumapo sa iyo, ang sakit ang daling kumapit. So, hindi mo alam, pag lumalapit ka sa Diyos, yung protection ng Diyos sa iyo ay kumakapal, lumalaki, tumitindi. Pag lumalayo ka sa Diyos, yung protection ng Diyos sa iyo numinipis hanggang sa wala ka ng protection. Hanggang sa bukas ng iyong bunbunan. And anytime na ang kaaway umatake, wala kang defense. Are you following me? So, kailangan natin ang protection ng Lord. So, anong barrier ng blessing? Turning away from Him. Yan ang hadlang. Basahin nyo ang Jeremiah 17, verse 5 and 6. Kapag tumatalikod ka sa Lord, you are under curse. You are under curse kapag tumalikod ka sa Panginoon at magtiwala ka sa lakas ng iyong kapwa. Bago ka mag-hire ng security guard, bago ka mag-hire ng mga tagabantay sa iyong bahay, dapat ang unang-unang munang tinawag mo ay ang Diyos ang magbabantay sa iyo. Amen? So ano pong ibig kong sabihin? Pag kinakalimutan mo ang Diyos, hindi ka nananalangin, hindi ko tumatawag sa Kanya, hindi mo hinihingi ang mga angel ni Lord. Oy, kapitbahay, samahan mo nga ako, ito ang aming kasama. Pagtanggol mo ako ha, tumatalikod ka sa Panginoon. Bago ka magtawag ng mga taong tutulong sa iyo, ang unang-unang mo munang tawagin si Lord. Amen. Are you following me? Amen. Ano ang sabi ng verse 6? Pag tumalikod ka sa Panginoon, ang iyong buhay parang magiging katulad ng isang halamang nasa gitna ng disyerto. Alam na ba kayo ng halaman na nasa gitna ng kaparangan na walang nagdidilig? Nagiging dry. Ang buhay ng tao kapag tumatalikod sa Diyos ay nadadry, natutuyo. Ang pangatlong, barriers. Bakit ang tao hindi mapagpala ng Diyos ay disobeying God's command. Disobeying God's command. Ang Lord ay marami po siyang mga commandments. Nandiyan yung 10 commandments. Ang purpose po ng mga commandments na yan is for us, for our own protection.
Parang ganito, no? Ito pong barandilya dito, yung dito sa may terrace na yan. Bakit nilagyan pa ng harang? Di ba pampasikip pa yan? Sana tinanggal na lang para maluwag, di ba? Bakit nilagyan noon? Yun po ay para maging perimeter fence para hindi ka tumalon doon sa kabila at hindi ka mahulog. Gayon po ang mga commandments ni Lord. Ano ba naman si Lord? Dami naman mga utos-utos pang mga ganyan. Dami pa naman mga ipinapagawa. Parang nakakasakal. Ano yan? Parang hindi naman yata ako malaya. Ba't ang dami mga kumakumand na ganyan? Alam niyo po, ang purpose ni Lord, kaya siya nagbigay ng command. Hindi para tayo ay sakalin, hindi para tayo ay tikisin, kundi para tayo ay proteksyonan. Bakit sinabi ng Panginoon na honor your parents? Bakit sinabi? Dahil may blessing ang pag-honor sa parents. Anong sabi ng Bible? Honor your parents in the Lord. Hahaba ang iyong buhay at giginhawa ang iyong buhay. So yun yung isang command na mayroong pangako si Lord kapag sinunod mo. At bawat pangako, bawat utos ng Diyos, kapag yan ay sinunod mo, mayroong pagpapala na kasunod. Pero kung ikaw ay hindi susunod, anong mangyayari? Yung disobedience can become a barrier to your blessings. Basahin nyo ang Isaiah chapter 48, verse 18. Anong sabi? Kung sinusunod mo lang sana ang utos ko, di pagpabala sana dadaloy sa'yo. Parang ulan, di ba? Parang kagaya ng batis na dumadaloy, na sunod-sunod. Parang alon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, magdesisyon tayo na sumunod sa Diyos, sa Kanyang kalooban, para sa ikabubuti natin. Bakit? Dahil pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, sunod-sunod na tagumpay, sunod-sunod na pagpapala, sunod-sunod na breakthrough. Amen? Sunod-sunod na pabor ang darating sa iyong buhay. Kanino kaya yun? Tanggapin nyo sa iyong buhay. Sabihin natin, sunod-sunod. Bakit yung iba hindi? Instead na sunod-sunod na pagpapala, sunod-sunod na mga kamalasan, sunod-sunod na mga kasamaan ang nadating. Dahil baka hindi ka sumusunod. Pero pag sumunod ka sa Diyos, hahabulin ka ng pagpapala. Yes, sabi ng Book of Deuteronomy, chapter 28, kapag sumunod ka sa Panginoon, the blessing of the Lord will overtake you. Walang harang, walang barrier ang pagpapala. Siguradong yan ay hahabol sa iyo. Nagiging obstacle ang ating disobedience doon sa mga blessing na gusto ng Diyos na mapuntahin sa atin. At ano pa pong barrier ng blessing sa buhay natin? Bad relationship. Ano daw? Ano ang mga barriers? Kalamitan, but ang blessing ng Lord sa ating buhay ay naaantala at hindi dumadating sa atin because of the work of the enemy. Because of turning away. Lumalayo ka sa Diyos, sa blesser, sa source. At ano pa? Dinitis-umil mo siya palagi. At ano pa? Bad relationship. Imagine mo, halimbawa, magtitinda ka ng itlog o kamatis. Tinatanong lang ang presyo. Hey! Tumahimik ka dyan, tatawag ka na tanong, tapos hindi ka naman bibili. Tapos wala kang magandang relationship doon sa mga customer mo. Anong mangyayari? Kaaway mo yung taong bibili dapat sa iyo at o-order ng marami. Kaya, di ba? Dahil wala kang maayos na pakikitungo sa kanya. What is the point? Even sa family, di ba? Wala kang maayos na relasyon sa tatay mo. Lagi mo siyang iniinis. Di ba? Pag humingi ka kaya ng allowance, lalakihan kaya niya? Baka nga hindi ka mabigyan eh. Anong dapat mong gawin? Kung ikaw sira ang relasyon mo sa parents mo, it's about time na isaayos mo sa iyong mga kapatid, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kamag-anak. Bakit po? Sapagkat, kapag ka po, halimbawa may mga tao tayong hindi mga kasundo, alam nyo, yung mga taong mga hindi mo kasundo, wala yung magandang prayer para sa iyo. Ang lagi ng prayer, sana madapa ka.
Sa matumbak yung paninda. Sana hindi mo ganda. Pero pag may mga taong kasundo mo, naku, lagi ng panalangin, sana i-bless ka pa ni Lord. Diba? Ganoon. Kaya, mga kapatid, it's about time na isaayos natin ang ating relasyon. Una sa ating asawa, kung may asawa kayo. Sa inyong magulang, kung may magulang pa kayo. Relasyon sa mga kaibigan. Ano pong ibig kong sabihin? Kasi, ang sabi po ng Galatians, chapter 5, verse 14 to 15, kinumat ng Lord to love one another. Sabihin natin, love one another. Hindi love another. Love one another. Sabi ng Panginoon. It talks about relationship. Hindi po yan yung love na patungkol sa mag-asawa. Yung love na yan ay brotherly love. Sa magkakaibigan. Sa magkakasama. At ano ang sabi? Sa verse 15, ngunit kung kayo ay magkakagata na parang mga hayop, mga aso, pusang magkakagata. Sabi, mauubos kayo. Mauubos kayo. Ano yung sabi? Pagka tayo nag-away ay mauubos tayo. Hindi lang po yung mga customer ninyo mauubos. Pati benta ninyo, pati pera nyo mauubos. Pati blessing mo mauubos. Bakit po? Ganito kasi yan eh. Ang blessing ay kailangan po yan ng vessel. Sabihin natin vessel. Ano yung vessel? Yung sisidlan. Kung saan yung sisidlan ay doon ibinubuhos yung mga pagpapala ng Lord. Imagine niyo kung ikaw ay isang sisidlan, sa iyo ibubuhos ng Lord yung pagpapala. Bakit? Dumarating lamang yung blessing sa iyo, parang ang dali-daling maubos ng blessing at laging nawawala agad. Baka mayroong leak. Kung naligo kayo kanina, nag-ipon kayo ng tubig sa timba, bakit yung nilagay ninyong tubig sa timba ay biglang nawala? Sino bang uminom? Yung pala ay butas. Anong kailangan para hindi mag-leak yung tubig sa iyong timba? Tagpian mo. Lagyan mo siya ng bulkasil para hindi tumulo. Anong ibig ko sabihin? Gayon din sa ating buhay. Pag meron kang disobedience, pag meron kang mga pagtalikod sa Panginoon, o duda sa kanyang kakayahan, merong leak. Tapos magastos ka pa, merong leak. Pero, kapag naayos ang iyong sisidlan, umanda ka, ano mang ibuhos ng Diyos sa iyo, mananatili yan. Amen? Now, the question is this, before I end, how to receive our blessings without hassle. Pag sinabing hassle, ibig sabihin hindi maantala o walang sagabal o walang anumang abirya. Sa Pangasinan, walang anumang sagabal. Paano matatanggap ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin walang sagabal? Tatlong mahalagang bagay ang nakita ko doon sa Lucas chapter 3. Verse 4 and 5. Basahin natin ang sabi, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Sa Bible po, merong tinutukoy na pagdating ang Panginoon. Pag pinag-usapan natin yung pagdating ng Panginoon, unang pagdating, yung second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya lang matagal pa yun, di natin alam kung kailan, after 20 years or 100 years or whatever, yung pagdating ng Panginoon. Yung pagdating ng Panginoon, kukunin niya yung mga tapat na nanalig sa Kanya at isasama niya sa karayaan ng langit. At yung mga hindi nanampalataya, yun ay paparusahan doon sa apoy na paparusahan walang hanggan. Yun yung pagdating na sinasabi ng Panginoon. Pangalawang, ibig sabihin ng pagdating ng Panginoon, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ito yung tumutukoy naman sa pagkilos na gagawin ng Diyos sa buhay niya. Sino dito ang naniniwala na mayroong pagkilos na gagawin si Lord sa kanyang buhay? Alam niyo po ba na pag kumilos ang Diyos sa buhay po ng bawat sa atin, miracle will happen? Kapag kumilos ang Diyos sa iyong buhay,
mayroong breakthrough na mangyayari sa iyo. Kapag kumilos ang Diyos sa iyong buhay, kung ikaw ay may sakit, ikaw ay makakatanggap ng kagalingan. Yes. Naalala ko nung sila Brother Bong pa nun, hindi pa pastor, pumupunta dito, puro mga problema ka lang buhay. Sister Joy, puro sakit. Puro utang din. Ay kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Gumaling sa sakit, o operahan, hindi na operahan. Kumilos ang Diyos sa buhay ni Pastor Bo. Yung garong, napalitan ng puti. At napalitan ng napalitan, hanggang naging brand new. At ngayon, kumilos ang Diyos. Meron na po siyang resort ngayon. Kumilos ang Diyos. Yung kanyang resort, pinupuntahan ng mga tao para mag-worship kay Lord. Sabihin mo sa iyo, katabi, kapag kumilos si Lord, may mangyayari kakaibang himala sa iyong buhay. Kapag kumilos si Lord, may blessing na darating. Kapag kumilos si Lord, mayroong miracle na mangyayari sa iyong buhay. Sino dito ang gusto niyang kumilos ang Diyos sa buhay niya? Pero bago kumilos ang Diyos sa iyong buhay, you have something to prepare. Meron kang dapat na ihanda sa iyong sarili. You must prepare, sabihin mo sa iyong katabi, prepare yourself to be blessed. Kung bakit hindi pa ka ba ibinibless ng Panginoon, baka hindi ka pa ready na i-bless. Yes, binibigyan ka ng blessing, may kinakain ako 3 beses isang araw, bless. Pero yung blessing na yun, para lang sa'yo. Ano, pastor, ako hindi na nangangarap na ako'y sumagana ang buhay. Basta ako may kinakain 3 times a day, okay na lang sa akin yun, pastor. Basta ang mahalaga, masaya ako kay Lord. Alam niyo po, parang ang ganda ng prayer ninyo, pero totoo lang, makasarili po kayo. Imagine mo kung 3 times a day lang, ibibigay sa iyo ni Lord. Paano mo tutulungan ang anak mo, ang apo mo, ang mga mahal mo sa buhay? Paano ka magiging blessing sa ibang tao kung sapat lamang ang dumarating na pagpapala para sa iyo? Anong ibig ko sabihin? Dapat ma-break sa iyo yung old beliefs. Ma-break sa iyo yung wrong beliefs. Sabihin mo sa iyong katabi, panahon na. Para ma-break ang old belief sa iyong buhay. Meron pong isang bata, naglalaro mo siya sa tabi ng ng dagat. Ngayon, nakita niya, yung isang lolo, namimingwit. Aba, di pinanood niya. Pag nakakahuli mo ng malalaking isda, tinatapo niya. Tapos pag nakakahuli ng maliit, nilalagay niya doon sa kanyang buslo. Pag nakakahuli ng malaki, pinakakawalan niya sa dagat. Pag nakakahuli ng maliit, inilalagay niya sa buslo. Nagulat sa bata. Bakit ganun yung matanda? Tinanong niya, Lo, bakit po tinatapon ninyo pag malalaking nahuhuli? Hindi niyo na lang po iuwi. Bakit pag maliliit, ilalagay niyo sa inyong lalagyan? Pag malalaki, tinatapon niyo. Bakit po ganon? Sabi ko ng lolo, alam mo ako, maliit lang kasi ang kawali namin. Kaya sabihin ko sa iyo, katabi, palitan mo na ang kawali. Ano ibig sabihin? Palitan mo na ang iyong lalagyan, lakihan mo. You must break the old things, your old beliefs. Dati ho noon, yan may pader yan dyan eh. May pader siya dyan. Pamulan sa aircon yun, meron po siyang harang. Kaya pala hindi namin mapaabot ng 100. Eh maliit yung place. Kaya ang ginawa namin, binrake namin. Yung binrake, mabutang 5. Ano ko, ayos yun. Tapos biglang nag-stop na uli sa 50 kasi may harang pa uli doon. Tinanggal namin yung harang. Aba, umabot ng 100. Tapos biglang bumababa na, hindi na lumampas. Paano kaya mabibreak yung barrier of 100 na dumadalo sa church? Alam ko, ginawa namin? Nag-outreach mo kami, pumunta kami sa labas, doon kami nag-start ng church. Ano pong ibig kong sabihin? Gusto ka ng Diyos na pagpalain. Kaya lamang, sometimes, ikaw yung naglalagay ng barrier. Alam niyo ba, Lord, kahit po 3 times a day, basta po ang mahalaga, bless niyo po ako. Barrier yun. Anong barrier? Nilagyan mo ng barrier si Lord na hanggang 3 times a day lang na blessing ang kaya niyang ibigay sa iyo.
Sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to break your limitation. Lord, hanggat gusto mo akong i-bless, i-bless mo ako para mas marami akong taong matutulungan. Ganun dapat. Because our God is unlimited God. Yung napakaliit, nako, gatundok lamang para sa Diyos, yung malaki para sa atin. So anong dapat natin gawin? Ano sabi ko po? Prepare yourself to be blessed. Paano ba ihanda yung sarili sa blessing? Kung naniniwala ka, i-bless ka ng Lord financially, dapat ngayong wala pang dumarating sa iyo, nag-aaral ka ng financial management. Ngayon madali nang mag-aral, marami ng mga nag-vlog. Huwag naman puro mga wamos lang ang pinanonood mo, tsaka mga prank. Ha? Anong panoodin mo? How to manage finances, how to save your money, where to invest, where is the best way to place our money, paano papadamihin ang pera. Kasi pagka ang preparation na ginawa mo, ito bibilhin ko, ito bibilhin ko, ito bibilhin ko, ito bibilhin ko. Nako, ang pera pag dumating sa iyo, parang dumaan lamang sa iyong kamay. Wala na agad. Pero, ang preparation, wala pa yung blessing, paparating pa lang, iniisip mo paano mo papadamihin. Amen. Sinong gusto ditong dumami ang blessing niya? Ay dapat, ang isipin mo, paano papadamihin yung mga blessing kapag dumating na sa iyong kamay. Bakit? Kapag ka tayo ay nable-bless, ay ang bilis mawala ng blessing. Kasi po, wala pa sa atin ang blessing. Nasa isip na agad natin ang mga nakalista na agad ang mga bibilhin. Tapos yung utang, hindi kasali sa listahan, sa babayan. Kaya kahit bless ka na ng Lord, madami ng blessing ang dumating sa iyo, wala pa rin because your heart, yourself, is not prepared. Sabihin ko po sa inyo, kahit maliit lamang yung blessing na dumating sa inyo, kapag ating pinag-aralan, paano natin i-multiply, yung kaunti, pwedeng papadamihin ng Diyos yun. Amen. Palapakan natin si Lord. Nung wala pang halos umaattend sa Diyos, konti pa lang. Paano ko pinrepare sa madaming tao? Pag dumating na kaya madaming tao, paano kaya pag marami na akong leader? Paano kaya pag marami ng pastor? Dati nun, ako lang ang pastor dito. Ngayon, meron naman tayong 40 na pastor. Ngayon, wala pa yun. Paano ko pinrepare ang aking sarili? I buy books. I read a lot of books. Binasa ko ng binasa yung mga libro. Kahit English, di ko maintindihan. Basta binasa ko ng binasa. At ngayon, hindi ako nauubusan ng ma-share sa kanila. Bakit? Because I prepare myself for the growth of our church. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Gayon din sa iyong blessing. Bago dumating ang malaking pagpapala sa iyong buhay, para pag dumating yun, hindi masayang, ihanda mo ngayong sarili. Pag dumating yun, kung saan mo dapat talaga tamang lugar ilalagay. Kita niyo bakit? Sana parang patamain ako ng Lord sa loto. Naku, pastor, pag ako nanalo ng milyon-milyon, kahit ako na ang sumagot ng pagpapatayo ng Inchurch building. Alam niyo po mga kapatid, marami pong tumama sa loto, billion. Half billion. Yung iba po, 3 months lang. Ubus na. Nagkautang pa, nagkaroon pa ng kaso. Alam niyo po bakit? Because nung dumating ang milyon-milyon, they are not ready. They are not prepared. Even their heart is not prepared. Sabihin ko sa iyo katabi, naniniwala ako na may malaking blessing na magpapagawa. Kaya maghanda-handa ka na. Yes, ano po ang ginagawa po namin? Naniniwala kami na may dadating na blessing. Kami may nakikinig doon sa mga financial literacy. Paanad kami ng training, how to handle our finances, how to manage our finances. Bakit? Dahil kung tayo po ay illiterate pagdating po sa pera, kahit buhusan ka ng Diyos ng maraming pera, walang matitira. Are you following me? Pero pag ikaw ay, ang iyong isip ay iyong tinuruan, paano ba i-prepare ang sarili sa blessing? Educate yourself. Sabihin mo sa iyo katabi, educate yourself.
I-educate mo paano ka mag-save. Paano mo i-manage yung blessing pag dumating. Wala pa naman, pastor. Hayain lang pag dumating na yan. Sasabihin ko sa iyo, hindi mo na magagawa yun. Hindi ka na makaka-attend ng training pa. Hindi ka na makapagbabasa pa ng mga books pag naririyan na yun dahil busy ka na pag shopping. Amen? Pero wala pa yung blessing, magbasa ka na ng libro. Wala pa yung malaki mong hinihintay na blessing. Basahin mo yung libro, makinig ka ng mga nagbablog patungkol sa paghahandle ng pera at paano padamihin ng pera. Kaya sabi ko sa iyo, pag dumating yung pera sa iyo, yung blessing sa iyo, hindi mauubos yun, magmumultiply yun. So hindi na gusto nyo magmultiply ang blessing. So prepare yourself. Pangalawa, anong sabi ng Panginoon dito? Sabi ng Panginoon, yandanin nyo, ang daraan ng Panginoon, tuwirin. Sabihin mo sa iyong katabi, may tutuwirin ka. Ano yung daan? Kasi, di ba sabi, tuwirin daw po yung daang ligo-ligo. Anong ibig sabihin nito? Ito, ang pangalawa, make your path straight to the Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat diretso lang tayo ngayon. Hindi yung mami ay, na kay Lord, nasa world, na kay Lord, nasa world. Baka ganyan ka pag naglakad. Hindi mo maintindihan, mamaya, kay Lord ka. Mamaya, nasa iba ka. Dapat straight lamang ang buhay mo sa Panginoon. Ano pong ibig kong sabihin? Kung kay Lord ka, dumiretso ka na lang kay Lord. Bakit po? Sabihin natin, kumikita ka, nagbisyo ka. Tapos, bisyo, kung susugal, bisyo, palikunin po ang buhay mo. Straight mo lang kay Lord. Pagka wala kang bisyo, hindi ka masugal, wala kang bisyo, makakaipon ka. Kahit hindi ka nag-aabot, makakabili ka ng lupa. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit hindi ka nag-aabot, huwag ka lang magbisyo. Huwag ka lang magsugal. Magkakabahay ka. Magkakalupa ka. Bakit? Dahil ang tulong ng Diyos ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Amen. Nung kumikita ka ng 10,000, sabi mo, kulang, Lord. Ginawa ng Lord ng 20,000, kulang pa rin, Lord. Ginawa ni Lord ng 50,000, sabi mo, kulang pa rin. Sabi ni Lord, anak, sobra na yan. Hindi na kulang. Bakit parang laging kulang? Kasi itinataas din natin ang ating lifestyle at saka ang ating luho. Kaya pagka nilakihan ng Diyos ang blessing mo, ang iyong luho ay tinaasan mo, parang wala din. Parang wala din. Pag tumaas ang blessing, hayaan mong nasa mababa pa rin ikaw na level ng paggastos. Ano nangyari? Lumaki yung blessing, lumaki din ang gastos. Sabihin mo sa iyong katabi, you must practice delaying gratitude. Pag nakatanggap ka ng blessing, yes, magpa-fiesta tayo, isang linggo, ginastos mo sa isang linggo, wala, naghirap ka ulit. Pag tumanggap ka ng blessing, huwag ka agad mag-party-party. Isipin mo, saan ko ito gagamitin para ito dumami? So, make your path straight to the Lord. Pag ikaw, yes, tayo po pwedeng yung bisyo, yan ay maging barrier. Barrier yan para sa blessing mo. Nagkasakit ka. Imagine mo, yung 50,000, puhunan mo na sana sa negosyo na ipagbili mo pa ng gamot. So, di po bagay, ikaw ay nanakawan. At yung bisyo ay pintuan niyon para ang kaaway ay makapagnakaw sa iyong buhay. Gustuhin man ng Diyos na ikaw ay ipagtanggol, hindi ka maipagtanggol ni Lord. Bakit? Eh, palikunin mo ang buhay mo eh. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, aayusin na natin ang ating buhay. Para pag binuhusan tayo ng Lord ng blessing, hindi kung saan-saan mapunta yung blessing. Amen? Pag tumanggap tayo ng blessing, diretso kay Lord. Ay, paano rin? Tuwirinin ninyo ang inyong mga landas. Kaya kung ang buhay mo ngayon, liko-liko, meron kang number 1, number 2, number 3, number 4, imagine mo yun, sa 10,000 lang naman ang sweldo, may number 1, number 2, number 3, number 4, hindi dami mo gastos. Ay, paano hindi? Kaya sabihin mo sa iyo katabi, make your life straight to the Lord. Kapag straight kay Lord, wala kang anumang bisyo, wala kang anumang mga sugal-sugal na ganyan, na
ako, sigurado, pag binuhusan ka ng Diyos ng pagpapala, salong-salong mo ang blessing. Walang tapon! Sabi ko sa'yo kagabi, walang tapon! Kung may bisyo ka, daming tapon eh. Tama ba yung sinabi ko o may tama ako? Tama. Yes, di ba? Pag may bisyo ka, may tapon, maraming tapon. Pero if your life is straight to the Lord, naalala ko, gagamit na ako ng example ha. Dati nun, si Pastor Bong, nabibis din mo ng buhay. Pag ni-repair niya ng mga tibing sira. Kaya lang, ang daming tapon. Doon sa may, saan ba yun? Sa may Tapuak. Tapon ng tapon. Ngayon, baliktad. Sa church ay tinatapon. Sabihin ko sa inyo, pinagpapala ng Diyos ang buhay ng straight kay Lord. Sino dito po ang gusto niyang makaranas ng kakaibang blessing mula? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, may tutuloyin ka. And last, ito po. Last. Diba sabi, ihanda ninyo ang daraan ng Panginoon. Prepare yourself for the blessing. Pangalawa, tuwirin ninyo ang daan. Ligo-ligo. Anong dapat mong gawin? Make your life straight to the Lord. At anong sabi po ng Bible? At titibagin ang bawat burol at bundok. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka lang mayroong itutuwirin. Meron ka rin titibagin. Ano po ba yung mga bundok at saka ano po ba yung mga burol? Yung pong bundok at saka yung mga burol yan, mga kapatid, yan o ay mga matataas na lugar. Naalala ko yung pumunta kami dyan sa may papuntang Burgos. First time na mag-drive ni Doc. Nako, hindi mo niya mapaahon yung sasakyan. Kami pa atras. Dahil nga po mataas yung place. So ano pong ginagawa ng government pagka maglalagay po sila ng highway sa mga bundok? Ang ginagawa po nila, pinapatag po nila yung bundok para po bumaba. Sabi, titibagin ang mga bundok, titibagin ang mga burol. Ano pong ibig sabihin? Yung mga lugar na matataas, kinakailangang pababain. Ano pong ibig sabihin dito? You must learn how to be humble. Sabihin mo sa inyo katabi, learn to be humble. Kailangan matuto tayo na matuto magpakumbaba. Paano ba magpakumbaba yung laging na kayo ko? Kain ka na sister, busog ba ako, pero nag-aaway na yung mga ulan sa dyan. Yun ba ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Kapag sinabi pong learn to be humble, yung hindi mo laging ibinibida ang iyong sarili. Yung ikaw ang magaling, ikaw ang mahusay. Hindi mo lagi i-display, kung hindi tayo sa akin, nag-graduate ako ng ganito, itong natapos ko. Alam niyo po ba, lahat ng ating mga accomplishment, those are garbage in the eyes of God. Kaya dapat po nating laging ang i-promote ay si Lord. Ang sabi nga po ni John the Baptist, si Lord ang dapat ang madakila at ako ang mababa. God may increase and I must decrease. Ang Diyos ang maitaas at ako ang mababa. Kapag ibinay-bless ka na ng Diyos, you must be humble. Hindi ka na mabati, hindi ka na makamayan. Di ba? Hi, hello, parang wala ka nang napapanasing kilalang tao. Ano pong ibig ko sabihin? Ang taong mapagpakumbaba ay lalong pinagpapala. Kapag umuulan, ano ang unang nababasa sa parte ng lupa? Bundok, di ba? Bundok. Pero saan nag-i-stay ang mas maraming tubig? Ano ang unang-unang natutuyo? Yung nasa mataas. Pero saan naiipon ang mas maraming tubig? Sa low place. Do you get the point? Ang taong nagpapakumbaba, sa kanya pumupunta ang maraming pagpapala. Yes. Na kung hindi dahil sa Diyos, hindi ko mararating ang ganitong bagay. Kapag ikaw ay na-promote o ikaw ay naging successful sa business o sa work mo o sa career mo, dapat mong isipin lagi ay kung hindi dahil sa Diyos, wala ako sa ganitong kalagayan ngayon. That is humility.
Naalala ko po, meron po akong nakilala dating tao, laging siyang magaling. Laging sinabi, kung hindi dahil ba naman ako magaling sa negosyo, kung wala ba naman akong alam sa diskarte. Alam mo nangyari? Lahat ng kanyang mga pinundar, nawala lahat. Bakit? Before I end, ang sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 17, kapag kayo ay maunlad na, masagana na, huwag ninyong iisipin na yan ay dahil sa inyong lakas o dahil sa inyong kakayahan. Huwag ninyong iisipin na dahil kayo ay magaling. Sabi ng Deuteronomy 8:17, ang sabi ng 18, remember this, Deuteronomy 8:18, for it is He who gives you power. Sa ibang translation, ability to get wealth. Siya ang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan para kayo sumagana. Kung ikaw ay marunong magkarpentero, you have the power, you have the ability to get wealth. Kung ikaw ay marunong mag-business, you have the power, you have the ability to get wealth. Kung ikaw ay magaling magluto, you have the ability and power to get wealth. Kung magaling kang magtinda, magbenta, you have the ability and power to get wealth. Kaya use that power. Bakit? Dahil kalooban ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay sumagana ang ating buhay. Pero kapag pinasasagana ka na ng Lord, remain humble. Nakakausap ka pa rin, nababati ka pa rin, tumatawa ka pa rin. Amen? Nai-invite ka pa rin, magkape. Ha? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, stay humble. Yan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang mag-alala. Kapag marami na ako sa sakyan, babatiin pa rin kita. Pag nakatira na ako sa aking malaking mansyon, amen? Babatiin pa rin kita. Amen? Bakit? Dahil blessed ka rin, kapares ko. Kaya pala kayong mga Now, paano natin ito gagawin? How to break every barriers sa ating buhay? Isa lang ang sinabi ng ating Panginoon. Pagsisihan ninyo, Luke chapter 3 verse 3, pagsisihan ninyo, taliktanin yung mga kasalanan. So, alam niyo po ba, kapag ang kasalanan, habang ito'y ating tinatago, habang ito'y dinidepensahan natin, yung kasalanan ay palaki lang siya ng palaki, like a balloon. Pero kapag ang kasalanan, ikinonfess mo, para siyang balloon na tinusok mo ng crimes, biglang nagsishrink at bigla nito nawawala. Nawawala na siya ng power. So, nagiging powerless ang sin, ang enemy sa iyong buhay kapag ikaw ay nag-confess. Alam naman ng Diyos na tayong lahat ay sinners. Alam ng Lord yun. Ang gusto lang ng Lord na hinihintay niya para sa atin ay maging totoo tayo sa Kanya. Magpakumbaba at hingin natin ang Kanyang tulong sa buhay natin. Sino dito ang aaminin niya sa Kanyang sarili na kailangan niya ang tulong ni Lord? Sabihin natin sa ating katabi, kailangan natin ang tulong ni Lord. Without Him, we can do nothing. Pwedeng sabihin mo, ako nga eh, kahit naman ako hindi nagsisimba o nagba-Bible, ako'y binibless pa rin ni Lord. Alam mo po, dapat kang magpasalamat. Bakit? Dahil ang Diyos ay makagbiyaya na Diyos. Kapag sinabi po natin grace is you receive something that you don't deserve. Hindi mo deserve, pero binigyan ka niyan ng ganyan ni Lord. Ang ibig sabihin niya, dapat lalo ang magpasalamat. Dahil kahit hindi mo deserve, napagpalain ka, binless ka niya. Dahil ang Diyos ay mabuting Diyos at hindi niya tinitingnan kung gano'ng kadami ang iyong pagkakamali. But it does not mean nahahayaan mo na ang buhay mo ay nasa bilin. Eh kung ikaw nga, hindi ka pa nga nagsiserve kay Lord, ha? Hindi ka pa nga nagpapagamit kay Lord, ha? Ibinibless ka na. Eh, sabihin mo sa iyong katabi, come on, lalo na pag nag-serve ka pa kay Lord. Amen? Dito ako mag-serve kay Lord. So, magpapagamit siya para yung ibang tao ay makalapit din kay Lord. That is the highest form of service that God is looking for to each every one of us. Yung tayo ay maging tulay, maging kasangkapan, para yung mga taong wala pa kay Lord, ay maikunik natin kay Lord. Mga kapatid, now is the time to break every barriers of the enemy sa ating buhay
para malayang dumaloy sa atin ang mga pagpapala na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Come on, stand up at your feet. Sa oras na ito, hindi ko po alam kung ano yung mga barrier sa buhay ninyo. Pwedeng ang barriers po ninyo yung takot. Kayo po ay merong self-pity, o kayo po ay merong galit, o may hinanakit kayo, o meron po kayong sama ng loob sa ibang tao. Kapatid, it's up to you if you want that barrier to remain in your life o aalisin mo. Nasa sa iyo yun. Gusto mo bang nakaharang yan, nakablock yan para sa iyong tagumpay? Mas maganda at kaaya-aya yung nasa hinaharap pa. Do not allow yourself to become a slave of your past. Bad experiences. Kapatid, hindi pa tapos ang journey natin. Hindi pa tapos ang ating takbuhan. Mas marami pang mga magagandang bagay sa ating hinaharap. Pero mangyayari lamang iyon sa buhay when you learn how to let go. Bad things na nangyayari. Hindi pa tapos po ang Diyos. Pangit man ang nangyari sa buhay natin noong nakaraan, pero si Lord ay hindi nauubusan ng mga magagandang bagay sa ating buhay. Kaya niyang pagandahin ang ating buhay higit pa sa ating nakaraan. Higit pa doon sa dati na ating sitwasyon ng buhay. Yes. Pero yung breakthrough ay mangyayari lamang sa iyong buhay when you allow God to move in your life. Dahil sabi ho ng Micah, chapter 2, verse 13, the one who breaks the way, breaks open the way, will go before them. They will break through the gates and get out. Makakalabas ka sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Gaano man kahirap yan, gaano man kasama yan, gaano man kapangit yan. Ang sabi ng Bible, the one who breaks open the way, that is Jesus, will go up before them. Unahin mo ang Panginoon, hayaan mo siya'y kumilos. They will break through the gate. You and I, we will break through the gate and go out. Makakalabas ka sa kahirapan. Makakalabas ka sa takot na umahanibin sa iyong buhay. Makakalabas ka dyan sa sakit na yan. Makakalabas ka sa pain na pinagdadaanan mo at difficulties. All you have to do is to connect your life to Him. Amen. Yes, give yourself to the Lord. Kapag binigay mo sa iba ang buhay mo, sisirain niya ng iba. Pero kapag binigay mo ang buhay mo sa Diyos, aayusin niya ng Diyos. Yan mang buhay mo'y nasira, aayusin niya ng Diyos. Yes, Lord God. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord. Are you willing to give your life to the Lord? Ano mga kapatid? When you give your life to others, pwedeng sirain nila ang inyong buhay. But when you give your life to God, sirama ng iyong buhay. Kaya niyang ayusin, i-repair, pagandahin. Yes. Yes, God. This is my desire. Yes, Lord Jesus. To honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart. Yes, Lord. Yes. Sabihin natin sa Kanya, this is my desire. This is my desire. Lahat ng handang ibigay ng buhay kay Lord.
Amen.